Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo dito sa content ko, isang like, isang comment, isang share. Masaya na po ako doon at pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na talaga namang nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Medyo matagal akong hindi nakagawa ng vlog na ito mga kaayos kasi nalobat ako ng ilang araw na nagkasakit ako. Ngayon lang ako nakabawi-bawi. At nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at nagme-message, nanonood at nag-share nitong mga makabuluhang video ko. Nanonood sa akin sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Nap Ayos. Maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Ayos po yan. Sagutin natin tong message sa akin ng isang followers natin mga kaayos. Si Robert 21 ng Pampanga. Medyo malayo sa akin to. Kasi taga Binyang Laguna lang naman ako. Dito ako sa San Antonio, Binyang Laguna. Shout out sa inyo, sa mga kababayan ko dito sa San Antonio, Binyang Laguna. Ito si Robert 21, taga Pampanga to. Shout out din sa inyo sa mga taga Pampanga. Ewan ko kung sa taga saan to. Hindi ko alam yung apelyido niya kasi ang nakalagay sa profile niya Robert 21 Pero ang tanong niya sa akin, ang message niya pala sa akin, Kuya Nap, baka pwedeng gawin mong content to. Baka pwede mong gawa ng content kung paano nga ba? Paano maghanap ng perpekto at mabuting asawa? Medyo mahirap tong pinapagawa mo sa akin, Robert. Pero testingin natin, Siyempre, marami din naman tayong nababalitaan tungkol dyan. Alam mo, lahat tayo mga kaayos, gustong magkaroon ng perpekto, mabuti, maayos na asawa. Pero paano nga ba? Paano nga ba makakatsamba at makakakita ng asawa na akma na pwede sa ating lahat? Alam natin, mahirap makakuha ng perpektong asawa. Bakit? Kasi tayo mismo, hindi naman tayo perfect. Sabi nga sa kasabihan, eto, gasgas na tong kasabihan na to, nobody's perfect. Walang perfectong tao. Kung makakita ka man ng taong napaka-pogi, napakaganda, napaka-sexy, pero pagka tinignan mo yung background niya, alam ko, marami ding kapintasan yung taong yon. Hindi ko nilalahat pero kung maghanap tayo ng perpektong makakasama natin, medyo mahirap yun mga kaayos, di ba? Kasi syempre pagka nanliligaw pa lang ang isang lalaki, di ba? Kalimitan ganito to, alam to, yung mga nanliligaw. Pero meron pa bang nanliligaw ngayon? Pero ganito yan pagka nanliligaw yung isang lalaki, syempre hindi siya magpapakita ng masasamang katangian, di ba? Kunyari wala siyang bisyo, kunyari hindi siya umiinom, kunyari hindi naninigarilyo, kunyari mabait. May mga ganun para magustuhan lang siya nung nililigawan niyo, di ba? Di ba? Tama ba? Alam kong tama itong sinasabi ko, pero hindi ko nilalahat mga kaayos, Pero maraming ganyan. Vice versa, dun din sa nililigawang babae, di ba? Yung babae, palibasa, gusto niya yung nanliligaw sa kanya. Kunyari, mainhin, di ba? Kunyari, hindi makabasag pinggan, di ba? May mga ganun para lang ligawan siya nung nagugustuhan niyang lalaki, di ba? Pero parang bihira na yung ganun ngayon, umaakit ng bahay para manligaw. Baka gustong may mag-comment, mag-message dito sa ginagawa kong content na to, di ba? Siyempre, alam nyo na, pagka ganun may umaakit ng ligaw sa inyo, dapat alamin nyo muna kung tama ba yung nakikita nyong personalidad para sa kanya. Pero alam nyo mga kaayos, mas maganda kung magkaibigan muna kayo. Mas maganda yung ganun Kasi pagka magkaibigan kayo, sabay kayong kumakain, sabay kayong namamasyal, nagkakakwentuhan kayo, alam nyo, nalalaman nyo yung background ng isa't isa. Kaya kalimitan sa mga
halimbawa, mag-best friends, sila yung nagkakatuluyan, di ba? Medyo mas may advantage kasi pagka ganun, mga kaayos, no? Pagka nagkatuluyan sila, nag-girlfriend, boyfriend, o kaya naging mag-asawa, di ba? Konti na lang yung i-adjust nila sa isa't isa, di ba? Medyo maganda pagka ganun ang umpisa ng pagiging mag-asawa. Ano, di ba? Kasi baka mamaya ang nakikita nyo lang yung panglabas, nakatangian niya, ayun nga yung sinasabi ko kanina, pogi, maganda, pero para sa akin dapat unahin nyo munang alamin ang alin. Eto, unahin nyo munang alamin kung mabait ba siya sa magulang niya. Ayun ang pinaka-importante, mga kaayos. Alam nyo kung bakit importante yun? Ano? Kasi baka mamaya hindi nyo alam, minumura at nilalapastangan, sinasalbahan niya pala yung magulang niya. So, di ba? Mahirap mapangasawa yung ganun. Siyempre, halimbawa, yung magulang niya na nagpalaki, nagpaaral, nag-alaga, lahat ng bagay ginawa para sa kanya, di ba? Tapos malalapastanganin at mumurahin mo, ba, nakakatakot. Mapangasawa yung ganun. Siyempre, yung magulang niya, nilalapastangan niya, ano pa? 'Di ba? Ano pa ba? Pagka kayo pa yung nagkatuluyan, baka konting problema, yari na. Lipara na kung ano yung mga dapat lumipad. 'Di ba? Parang nakakatakot. Siyempre, pagka ganun, minsan pag hindi ka nakapagtimpi, no, humahantong din sa hiwalayan. Sana wag ganun, 'di ba, mga kaayos. Ano, meron kasing tao na galing sa magulo, kaya ang gusto niya, yung pamilya niya maayos. Ayaw niya na ng magulo, sawa na. Meron namang tao na galing sa broken family, kaya ang gusto niya, pag nagkaroon siya ng pamilya, hindi matitibag, hindi magkakahiwa-hiwalay. May mga ganun eh. Diba? Inaayos niya yung sama nila. Meron namang galing sa magulo, kaya gusto niya maayos yung magiging pamilya nila pagka nagkaroon siya ng asawa. May mga ganun eh. Alam nyo, sa ating mga Pilipino, eto, nag-survey na naman ako. Sinurvey ko na naman to. Sa 100% na pamilyang Pilipino, alam nyo, 19% lang ang naghihiwalay at hindi nabubuo. No, siguro ito yung mga nag-aasawa ng foreigner. May mga ganun eh. Di ba? Yung mga basta na lang pinagtatagpo ng mga mayayaman, may mga ganun, di ba? Kaya hindi ko alam yung gano'n pero nababalitaan ko, alam kong nababalitaan nyo rin to, mga kaayos. Pero medyo mababa yun, 19% kumpara sa ibang bansa na ayoko magsabi ng bansa baka iba siya ko eh. Pero sa ibang bansa kasi pagka ayaw na nila, nagkasawa na, di ba? Kayang-kaya nilang sabihin, ayoko na, di ba? Divorce na tayo, maghiwalay na tayo, kaya kahit ilang asawa, pwede sa kanila. Sa atin kasi walang ganun. Kaya yung ibang mga Pilipino, pagka gusto nang maghiwalay, pumupunta pa sa ibang bansa para mag-divorce. May mga ganun, di ba? Di ba, mga kaayos? Sana nakatulong ako sa iyo, Robert 21 ng Pampanga, at hindi lang sa iyo, para sa ating lahat. Huwag kang maghanap ng perpektong asawa dahil alam naman natin na walang ganun. Walang ganun. Alam mo, dapat pag kayo bumuo ng asawa, kayo mismong mag-asawa. Dapat magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Sa mabubuting bagay, hindi sa masasamang bagay. May mga mag-asawa kasing nagkasundo nga. Nagkasundo naman silang mag-adi. Nagkasundo naman silang magnakaw. Nagkasundo naman sila sa masasama. Dapat hindi ganun. Dapat sa mag-asawa, nagkakasundo sila sa lahat ng mabubuting bagay, at yun ang ipapasok nila sa sambahayan nila at i-a-apply nila sa mga anak nila. Ayun ang dapat pagka nagkaroon ng asawa. Sa pagsasama ng mag-asawa, 'di ba? Kahit pa sabihing mahirap lang kayo, hindi naman kayo mayaman, pero nagkakasundo kayo, para sa akin ayos na 'yun. 'Di ba? Mga kaayos, pag kayo nagkakasundo sa lahat ng bagay, 'yun ang perpektong mag-asawa, 'di ba? Walang perpektong tao, walang perpektong asawa. Gaya ng hinahanap mo, Robert ng Pampanga. Walang perpekto. Alam mo kung ano meron? Ang meron, perpektong
pagsasama ng mag-asawa. Diba? Dapat pagka ganyan, dapat lagi kayong nananalangin sa Diyos na yung pagsasama nyong mag-asawa maging matatag. Mapalaki nyong maayos yung mga anak nyo. Pagka ganun ang nabuo nyong pamilya, sa tingin ko, yun ang perpekto. Sana nakatulong ako sa inyo. God bless and ayos!